Magandang balita po, 3 pang halamang gamot ang aprobado na para sa commercial production. Narito ang report. Ito ang halamang ulasimang bato o mas kilala natin sa pangalang pansit-pansitan. Ito naman ang yerba buena at ang kilala nating dahon ng ampalaya. Ang mga halamang ito ay matagal nang rekomendado ng Department of Health dahil sa kakayahan nilang makapanggamot ng ilang sakit. Pero ngayon, pwede na silang i-manufacture na gamot matapos pumasa sa clinical trials na isinagawa ng National Research Program on Medicinal Plants, Institute of Herbal Medicine. Ibig sabihin, mabibili na sila sa mga butika sa forma ng tabletas o syrup. Napatunayan sa clinical trials na epektibo ang pansit-pansitan laban sa mataas na uric acid na sanhi ng gout o pamamaga ng ating kasukasuan. Lumabas din sa clinical trials na walang naramdamang side effects ang mga pasyenteng gumamit ng pansit-pansitan. Ang clinical trials ay isa sa mga requirement ng FDA o Food and Drug Administration para irehistro ang gamot na malilikha mula sa mga halamang gamot. Manufacture them based on the technology transfer document and distribute them to the consumers, which may be direct to the patient. Kamakailan ay iprinisinta ito sa isang exhibit upang makahikayat ng manufacturers para sa commercial production ng gamot at mabili na natin sa mga butika. Kasama sa halamang gamot na naghihintay ng commercial production ang yerba buena na ginagamit naman para mapawi ang sakit kung ikaw ay sumalang sa operasyon ng anak, may dysmenorrhea at maging ang sakit mula sa tuli. Samantala napatunayan din na epektibo ang ampalaya laban sa diabetes at ang tsaang gubat para naman sa kabag. Ayon sa mga eksperto, ang mga halamang gamot ang sagot sa matagal ng pangarap na magkaroon ng abot-kayang halaga ng gamot para sa mga Pilipino. Maituturing na success story ng mga siyentipiko ng University of the Philippines ang Lagundi. Ito ang kauna-unahang herbal medicine para sa ubo na nabigyan ng lisensya para sa commercial production na kumita na ng 1 bilyong piso. Gayon din ang sambong na epektibo naman na gamot sa kidney stones na kumita rin ng 17 milyong piso nitong 2018. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.